ating pinagkakakitaan. Umpisa na uli. Simula na uli ng aking nananamit para kahit konti ay kumikita kahit kabarya-barya. Pag ito ay naipon, malaking tulong para sa aming pangangailangan. Pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, kahit pa paano makatulong. Kaya kailangan talaga hanggat kaya pang magtrabaho, hanggat kaya pang kumita, kailangan magpursige dahil araw-araw tayo gumagastos. Araw-araw may mga pangailangan tayo. Pagkain, tubig, kuryente. Yan ang number 1 na kailangan natin paghandaan yung ating pang-araw-araw na pangailangan. Hindi po pwedeng nakatunganga lang. Hindi pwedeng mag-antay lang. Sabi nga, kung lagi ka lang mag-aantay, walang darating. Magsikap. Ang aming lang inaantay na dagdag na second tranche sa SS hanggang ngayon. Wala pa, sa panahon pa ni Duterte yun. Kaya talagang malaking tulong din sana siya. Yung masyadong ay pinasanayo ni Duterte, yung pang increase na 2,000 sa SS pension niya. Kaya, mister ko, magkano lang yung pension niya? Kasya ba yun? 4,000 lang. Pambili pa ng pang-maintenance sa high blood, kain, tubig, kuryente. Matanda na siya kami. Mister ko, ano siya 76 na. Hindi nakakaya magtrabaho. At wala na rin naman tatanggap sa kanyang magtrabaho dahil matanda na nga. Ay mga lang yung benepisyo na natatanggap sa SS, kakapiranggo. Yung increase, ipinagdamot pa sa mga senior citizen, sa mga SS pensioner na pinakinabangan din naman ng ating gobyerno yung kanilang pagtatrabaho nung panahong malalakas pa dahil syempre may tax, magbabayad ang tax mo sa gobyerno, sa BIR. Kaya kahit malaking pakinabang ng gobyerno sa mga naging senior citizen na pinangakuan ng benepisyo kung ito ay magiging miyembro ng SSS, may benefit kang matatanggap pag tumanda ka. Pero kakapulungot na pension increase, hindi pa binigyan ng pansin ng ating gobyerno sa ngayon. Kaya kailangan magkaroon tayo ng presidente na tulad din ng ating Pangulong Duterte para naman mabigyan pansin ang mga senior citizen. Yung sinasabi nilang pension para sa mga senior citizen nabigay ng ating gobyerno, pensionado man o hindi, nationwide ko makakatanggap ng tulong ng ating
gobyerno, pero sa totoo lang wala. Wala pong natatanggap ang mga nagpe-pensyon. Kahit po yung pong mga walang pensyon, hindi pa rin po tumatanggap. Wala pa rin po natatanggap dahil lalo na kung maliit ang ira ng munisipyo, wala kang matatanggap dahil selected po ang nabibigyan lamang ng tulong ng gobyerno. Kailangan magsikap hanggat malakas para tayong mga senior citizen ay hindi naman magmukhang kawawa. Sa totoo lang, din naman po talaga umaasa ang mga Pilipino sa sinasabi ng ating gobyerno na ayuda, lalo na po yung pong mga matatanda, mga sakit na nga, hindi pa nga nakakakuha ng benepisyo sa ating gobyerno. Kaya kawawa ang bansang Pilipinas dahil malayong-malayo sa ibang bansa na ang mga matatanda ay kinakalingat ng gobyerno ng kanilang bansa. Kasi no panahon na ako ay bata pa, nakakapag-abroad, yung mga matatanda po sa Middle East, may mga allowance po yan sa gobyerno. Suportado po nila yung mga pangailangan ng mga matatanda. May mga supply ng gas, libre gamot, at may mga gatas pa nga po eh. Bukod doon, may benepisyo pa sila natanggap. Libre gamot, libre hospital. Kasi nung din po ako nasa abroad eh, nung nagkasakit po ako eh, talaga namang yung aking gamot, libre eh. Yung may hospital kasi sa na talagang pati yung gamot hindi mo bibili na. Sagot na ng gobyerno. Kaya maganda po ang patakaran talaga sa ibang bansa. Sa Middle East po ako napunta. Nakarating ako na una kong pinuntahan sa Bahrain. Kasakit po ako dyan. Libre po ang gamot. Libre hospital. Sa Qatar. Maganda rin po ang Qatar. Kung panahon na ako ay nag-a-abroad pa. Sa Kuwait. Sa Bahrain, suportado po yung mga matatanda ng gobyerno. Tapos sa Kuwait, ganun din po. Sa Qatar, ganun din po. Libre. Bakit po hindi po kaya ng ating gobyerno na maibigay yung benepisyo para po sa mga matatanda? Kasi po, mababawasan yung kanilang maipamumusa. Kasi yung pong SS, ang laki ng kinikita ng ang laki ng mga pasahod ng mga tauhan ng SSS, mga benepisyo nilang natatanggap. Saan po ba nanggagaling yun? Hindi po ba pera po yun ng mga miyembro?
Tapos yung pension ng mga SS, yung mga benepisyo, hindi nila maibigay. Pero sila, ang lalaki ng mga sinasahod nila, nakakapag-abroad sila. Pero yung mga matatanda na pinakinabangan nila, nung panahon na malalakas pa, nung panahon na nagsisipag-trabaho pa, na nagsisipaghulog ng capital contribution nila sa SA. Wala po. Kawawa. Kaya ang ating pong bansa ay talaga po nasa napakahirap na sitwasyon. Lalo na kung ang namumuno pa ay ang mga pandareros interest lang naman nila ang gusto. Darating naman din po ang panahon. Lahat ng mga nasa gobyerno na yan tatanda. Parang hindi nila danasin na sila ay tapos yung dahil ang pinayaman sila. Pero ang buhay ay parang gulong. Malakas sila ngayon ang mangyarihan. Darating ang araw ng hina sila. At yung nilang maranasan. Yung nararanasan ng mga senior citizen na walang-wala. Senior citizen na umaasa na yung benepisyo na inangako nila ay makakamit nila kasi sila ay nandun sa dapit hapon ng kanilang buhay pag sila ay naging senior. Sana pamunuan ng wag po sana yung maranasan yung dinaranas ng mga senior citizen na naghihirap. Salamat na lang sa Panginoon. Ito kahit matanda na kami, matanda na ako, kaya ko pang kumita sa paraan. Kaya ko. Tulad nito, pananahin ng doormat na magkano lamang po ang kinikita namin. Ito po isang doormat na ito. Ang puhunan po rito ay pag ito po yung naibenta namin. Naibebenta lamang po namin ito ng 16 pesos. Isang piraso. Ang mga magamit ko rito, mga materialis para makabuo isang doormat. Kailangan mong bumili nitong kamukha. Magkano ang yarda nitong kamukha? At bibili ka pa rin ng pang-ilalim. Gano rin ang kilo ng pang-ilalim. Bibili ka pa rin ng mugmog na siyang palaman ng basahan. Magkano rin ang kilo niyan. Sinulid, karayom, kuryente, langis na kailangan para makapanahit.